Hello mga kaboytek at welcome back sa aking YouTube channel tutorials. Our topic for today, Ubiquiti Light Beam Gen 2 Antenna P2P and PTMP Configuration Setup. Kung sa tingin nyo po mga kaboytek ay nakakatulong ito sa inyo, ay huwag nyo naman kalimutan na mag-like at mag-subscribe sa aking channel para lagi kayong updated sa mga bagong videos, tutorials na i-upload ko every week. First setup natin mga kaboytek is P2P, means point-to-point configuration from base or access point antenna to station or receiver antenna. And then yung second setup natin mga kaboytek is PTMP, means point to multi-point configuration setup from base or access point to multi-station or receiver antenna. Ayan po mga kaboytek, meron tayong mga device sa harap natin. Meron tayong Microtech na gagamitin para sa ating configuration. Bali, ito yung gagamitin natin para malimit natin yung ating mga router, yung ating tinda na gagamitin natin as a PPOE. Meron tayong dalawang router tinda, so bagong-bago yung router natin. And then meron tayong tatlong Gen 2 light beam, okay, Ubiquiti. So nakikita niyo po, meron tayong tatlong Gen 2. Open po natin yung box ng Gen 2 antenna mga kaboytek. Ayan, nakikita niyo po, ito na po yung mga parts and accessories po sa Gen 2 antenna. So ngayon po, i-assemble na po natin siya. Ayan mga kaboytek, assemble na po natin yung antenna. So i-configure na po natin yung ating first antenna. Punta na tayo sa ating computer. Ayan mga kaboytek, yung unang gagawin natin, punta tayo sa ating network settings. Para ma-access po natin yung ating Lightbeam Gen 2, kailangan natin gumawa ng IP, static IP para sa kanya. Okay, so ito po yung kanyang default gateway 192.168.120. okay, and then punta tayo sa network, and then IPv4, and then yung IP address lang is 192.168.45, and then yung default gateway niya is 192.168.20. okay, ayan. And then punta tayo dito sa ating browser, type na natin po yung 192.168.20. okay, ayan mga kaboytek, ito na po yung portal ng ating Lightbeam Gen 2 antenna. So yung device country lang, yung karaniwang ginagamit ko is license. Ayan, license, kasi marami siyang frequency. So check lang natin yung box agreement, and then continue. And then dito mga kaboytek, gagawa tayo ng username. So in my case, boytek lang. And then yung password, mas maganda mga kaboytek, gumawa kayo ng notepad para copy paste lang. Okay, so ayan, paste lang natin, paste. Ayan, ayan, ayan mga kaboytek, ito na po yung dashboard ng ating Lightbeam Gen 2 antenna. Okay, so yung unang gagawin natin, punta tayo sa ating network, and then papalitan natin yung kanyang IP address. Okay, dito sa meron kasi tayong ginagamit na Microtech, so yung default gateway niya is 192.168.50.1, so copy lang. Okay, so paste lang natin dito sa gateway IP niya, and then yung IP address niya is ito yung IP address para sa access point. So
192.168.50.101. Copy lang natin. Ayan. And then paste lang natin dito. Ayan. And then mga kaboytek, yung DNS niya 888844. Okay. And then IPv6 disable lang natin. Okay. So pagkatapos yan mga kaboytek, save lang natin. Ayan. So applying changes lang. So hintayin natin matapos yung kanyang applying changes. Okay. And then punta tayo sa network mga kaboytek. So palitan lang natin yung kanyang IP address. Okay. Para ma-access po natin ulit ang ating Lightbeam Gen 2 antenna. So yung IP address lang is 50. Palitan natin. And then yung default gateway niya is 50 and then 101. Okay. Ito yung IP address default gateway ng ating Lightbeam Gen 2, yung access point. Okay lang natin. Ayan. And then enter lang natin. Ayan. Refresh lang natin yung browser para makapag-access po tayo ulit. Click na natin advance and then proceed. Ayan mga kaboytek. So login lang po natin yung ating username and then yung password. Copy lang natin ulit. Ayan, para mabilis. Paste lang natin, login. Ayan, nakapasok na po tayo ulit mga kaboytek. So punta tayo dito sa wireless. Since yung first antenna natin is access point configurations, so enable lang natin yung access point. And then yung P2P mode, enable lang po natin. And then yung channel width, pwede tayo pumili ng 60 or 80. So in my case, 80 na lang yung pipiliin ko. And then yung frequency niya is kahit anong frequency pwede natin piliin basta hindi congested. Okay. So in my case, ganyan. Ayan. And then yung SSID mga kaboytek, pwede kayo gumawa kahit anong SSID. So in my case, pwede access point. Ayan. And then yung wireless security, same lang doon sa password na ginawa ko. Copy lang. Ayan, paste ko lang dito. Titignan natin. Ayan. And then punta tayo dito sa advance. Yung AMPDU mga kaboytek, dapat naka-max yan. And then yung calculate ERV, dapat naka-disable yan. Okay. So save change. Okay. Hintayin lang natin matapos yung kanyang changes mga kaboytek. Ayan, successful yung changes. So yung last step na gagawin natin mga kaboytek, punta tayo dito sa settings. Okay, so yung device name papalitan lang natin kahit anong device name na magustuhan nyo mga kaboytek, since access point lang. Ayan, access point, yung name so okay. So and then yung time zone pwede natin palitan ng Singapore. Okay. So yung karaniwang ginagawa ko yung updates, dinisable ko lang yan. And then save change. Okay. So ayan, balik tayo sa dashboard. So ayan, nakikita nyo po mga kaboytek, ito po yung SSID, Boytek access point. So tapos na po natin i-configure yung ating access point, yung first antenna natin. So yung next na gagawin natin, configure na po natin yung receiver natin, yung station antenna. Okay, yung pangalawang antenna natin. Ayan mga kaboytek, nakasaksak na po yung ating pangalawang antenna, yung ating receiver antenna, yung Lightbeam Gen 2. Okay, so punta tayo sa ating network settings. Okay, so papalitan lang natin yung IP address.
Okay, para ma-access po natin yung ating Gen 2 antenna, enter po natin yung ating default gateway ni Gen 2, yung 192.168.20. Okay, okay lang, ayan. And then punta tayo dito sa browser, type lang natin yung default gateway 192.168.20, click advance and proceed. Ayan, so device country, pipiliin natin yung license para kasi maraming frequency. Okay, so check lang natin yung box agreement and then continue. And then yung username, ganun pa rin, Boytech. And then yung password, copy lang. Ayan, paste lang natin. Ayan. Okay, so nakapasok na po tayo sa dashboard. So yung unang gagawin natin, punta tayo sa network. And then papalitan lang natin yung IP address. Okay, so ito yung IP address sa ating receiver. So 192.168.50.102, copy lang natin. And then remove lang natin yung IP address and then paste yung nating IP address na bago. And then yung gateway IP niya 192.168.50.1, and then paste lang natin. Okay, so yung DNS 8844, and then yung IPv6 disable pa rin. Okay, so save change mga kabaytek. Hintayin lang natin mga kabaytek na ma-apply po yung changes. Okay, so punta tayo sa ating network settings para ma-access po natin ulit yung ating Lightbeam Gen 2. Okay, so palitan lang natin yung IP address. Okay, so 192.168.50.44 and then yung default gateway niya is 50 and then 102. Okay, apply lang, okay and okay. Okay, so balik tayo sa browser, refresh lang natin yung browser. Ayan, so click advance and proceed. Ayan, so login po tayo mga kabaytek, and then yung password copy lang natin. Ayan, and then paste. Okay, so yung next na gagawin natin mga kabaytek, punta tayo sa wireless. Since yung setup ng ating pangalawang antenna mga kabaytek is receiver or station, so yung gagawin lang natin, enable lang natin yung P2P mode. Okay, yung access point dapat naka-disable na yan. Okay, so dito sa channel width dapat naka-auto lang. Okay, so kung ano yung channel width doon sa ating access point, bali automatic siya na magkapareha po sila ng channel width. Okay, so and then yung SSID, scan lang natin. Okay, okay, so ayan mga kabaytek, nakikita nyo po yung access point. Okay, click lang natin yung bilog dito sa gilid and then click natin yung lock to EP. Okay, and then yung wireless security, lalagay natin yung wireless security, copy lang. Okay, paste lang natin. Okay, titignan natin kung tama ba yung wireless security. Ayan, and then yung dito sa advanced mga kabaytek, yung updo dapat naka max lang yan, and then yung calculate ARP limit dapat naka disable. Okay, and then save change mga kabaytek. Hintayin lang natin mga kabaytek na matapos po yung applying changes. Ayan, configuration success. So yung last step na gagawin natin, punta tayo sa settings, and then yung device ng mga kabaytek, pwede nyo ipangalan dun sa mga customer na nag-a-apply sa inyo. In my case, Roland lang yung pangalan. Okay, and then time zone papalitan natin, and then ganun pa rin yung updates dapat naka-disable lang. Okay, save change, successful configuration applied. Okay, so balik tayo sa dashboard mga kabaytek.
Ayun, tignan nyo mga kabaytek, nagli-link agad yung ating dalawang antena, yung access point antenna natin and then yung station antenna. Okay, so nakikita nyo po, meron na po siyang throughput na lumalabas, pero wala pa po siyang internet mga kabaytek kasi hindi pa natin ginamit yung ating Microtech. So nakikita nyo po mga kabaytek, ayan, maliit lang yung noise mga kabaytek. Okay, so nakikita nyo po, hindi gaano ka congested yung frequency niya dito sa RF environment. Pag pumapula dyan mga kabaytek, ibig sabihin grabe yung congested frequency, so maraming gumagamit na frequency. So pag pumapula mga kabaytek, palitan nyo lang yung frequency. Okay, so pipiliin nyo yung hindi gaano kapula yung RF environment. Okay, so ngayon mga kabaytek, para magkaroon na po siya ng internet and then para magamit po natin yung ating Tinda router dun sa station, so configure na po natin yung ating Microtech. Okay, ayan mga kabaytek, ito na po yung ating Microtech. So nilagyan ko na po siya ng power. So yung Ether 1 nya is nakakonect po siya dun sa ating ISP, yung PLDT, and then yung Ether 2 nakakonect siya dun sa ating PC. Okay, so dito natin i-connect yung ating access point antenna. Okay, so connect po tayo sa ating Winbox mga kabaytek para makapag gawa na po tayo ng account ng PPPoE sa ating station. Okay, ayan mga kabaytek, naka-ready na po yung ating Winbox. So connect po tayo sa ating Winbox. Okay, so nakapasok na po tayo sa ating Winbox mga kabaytek. So ngayon po mga kabaytek, yung Microtech ko pa lang ngayon, meron na po siyang configuration PPPoE. Okay, sa mga hindi pa nakapanood kung paano i-set up yung configuration ng PPPoE, panoorin nyo lang po yung aking previous video mga kabaytek. Okay, so maglalagay lang ako ng link sa baba ng description. Okay, so yung unang gagawin natin, punta tayo sa PPP and then gagawa tayo ng secret. Okay, so mag-a-add ako dito. Kunwari nag-a-apply sa akin si Roland. Okay, and then yung password niya is Boytik lang, and then yung service is PPPoE, and then yung profile niya is 5 Mbps. Kunwari nag-a-apply siya ng 5 Mbps sa akin. Okay, so apply lang and okay. So meron na po tayong user account para sa ating PPPoE. So yung next na gagawin natin mga kabaytek, set up na natin yung ating Tinda router. Okay, ayan mga kabaytek, connect po tayo sa ating Tinda router. Hintayin lang po natin mga kabaytek na lumabas yung kanyang portal. Ayan, yan, ito na po yung portal ni Tinda. So yung connection type lang is PPPoE, and then yung username, dito natin ilalagay yung ginawa natin na username, Roland, and then yung password is Boytik lang. Check lang natin. Ayan, and then yung SSID nya, yung Wi-Fi name, Roland Wi-Fi. Okay, so hindi mo na natin siya lalagyan ng password mga kabaytek, so okay lang natin. Ayan, nakasave na po siya mga kabaytek. Okay, so ngayon po mga kabaytek, i-connect na po natin yung kanyang LAN cable mga kabaytek doon sa ating adapter ng ating receiver, yung antenna, yung ating station antenna. Okay, na-connect ko na po yung kanyang LAN cable po doon sa router doon, station antenna natin. Okay, so connect po tayo sa Roland Wi-Fi. Titignan natin mga kabaytek kung meron na po ba siyang internet. So ayan, connected na po tayo sa Roland Wi-Fi, and then punta tayo sa browser. Ayan, so titignan natin. Ayan, connected na po siya mga kabaytek, meron na po siyang internet. Okay, so nakikita niyo po, you can access the internet na po.
So try natin mag YouTube. Ayun mga kabaitek, meron na po siyang internet. Okay, so nakikita niyo po, try natin mag-play mga kabaitek. Ayan, Ang morning talaga natin ay isa sa pinakamahalagang parte. Try natin mag-speed test mga kabaitek kung gumana ba yung ating limit dun sa Microtech na 5 Mbps. Ayun, kagat na kagat yung kanyang 5 Mbps na limit mga kabaitek. Nakikita niyo po kanyang download is 4.6 and then yung upload niya is 4.83. Okay, so gumana po yung ating setup mga kabaitek. So yung next na gagawin natin, PTMP point to multi-point configuration setup sa ating Lightbeam Gen 2 antenna. Okay, so balik tayo sa browser mga kabaitek. Ngayon po, try po natin i-access yung ating Gen 2 antenna mga kabaitek gamit yung kanyang IP address. Okay, so ayan mga kabaitek, lumabas po kanyang portal and then copy ko lang yung password. Ayan, Boytech lang and then paste lang natin yung password. Okay, so ito po yung access point natin mga kabaitek, yung Gen 2 Lightbeam Gen 2 antenna. Ayan, so nakikita nyo po mga kabaitek. So ito po yung dashboard niya. Try po natin mag-connect doon sa ating station, Lightbeam Gen 2 station natin. Okay, so type lang natin yung kanyang IP address 102. Yan. Okay, so login po tayo ulit mga kabaitek and then paste lang natin yung kanyang password. Ayan, so punta tayo sa dashboard. Okay, so ito po yung dashboard ng ating receiver, dun yung ating station antenna. Okay, so ito po yung ating access point. Okay, so ngayon po yung gagawin po natin ngayon mga kabaitek is PTMP point to multi-point configuration setup. So ito pala si Gen 2 antenna mga kabaitek, pwede pala itong gawing point to multi-point setup. Okay, so yung gagawin lang natin, punta tayo dito sa wireless and then meron lang po tayong babaguhin dito mga kabaitek para maging point multi-point po siya. Okay, so yung gagawin lang natin, disable lang po natin yung P2P mode. Okay, so ayan, so naging yung channel width niya is 40 MHz. Okay, so nakikita niyo po naging 40 po siya. So yan lang po yung gagawin natin mga kabaitek para maging point multi-point po siya yung kanyang setup. Okay, so click lang natin yung change. Okay, so hintayin lang natin matapos yung kanyang applying changes. Ayan mga kabaitek, configuration success and then balik tayo sa dashboard mga kabaitek. Okay, so nakikita nyo po hindi po connected yung ating second antenna, yung station. So yung gagawin natin, kailangan muna natin i-access yung ating second antenna. Okay, para ma-access po natin yung second antenna natin mga kabaitek, babaguhin lang po natin yung ating IP gateway kasi hindi na po siya connected doon sa ating access point. So kailangan natin i-connect yung ating LAN cable doon sa adapter ng station. Okay, so yung PoE adapter doon sa LAN niya, so kailangan natin i-connect doon nating computer. So punta tayo dito sa IP and then gawa tayo ng IP address static, so 50 35 and then yung gateway niya is 192.168.50.102. Okay, ayan, and then ayan mga kabaitek, refresh lang natin. Okay, so ayan, login po tayo, copy lang natin yung password and then paste lang natin.
Okay, so access, ito na po yung dashboard ng ating station antenna. So punta tayo dito sa wireless, and then dito mga kaboytek, naka-enable pa po yung ating P2P mode. So pag multi-point po mga kaboytek, so dapat naka-disable na po yan. Okay, and then save lang natin mga kaboytek. Okay, wait lang po natin na matapos yung kanyang applying changes. Ayan, configure successful applied. So balik tayo sa dashboard mga kaboytek. Ayan, X lang natin yan. So hintayin lang natin mga kaboytek na mag-link yung ating dalawang antenna. Hintayin lang natin saglit. Ayan mga kaboytek, connected na po yung ating dalawang antenna. Nagli-link na po siya, yung ating access point at saka yung ating station. Okay, so since na nakaset up po yung ating access point as point multi-point, so isi-set up po natin yung ating pangatlong antenna na yung pangalawang station natin. Okay, okay, so set up na po natin yung ating pangatlong antenna mga kaboytek. So punta tayo sa ating network settings, and then change lang natin yung kanyang IP. Okay, so 192.168.45, and then dito is 1 and then 20. Okay, yung default gateway ni Lightbeam Gen 2. Okay, so ayan, and then type lang natin dito sa browser 192.168 .1.20. ayan, .1.20. okay, ayan, click lang natin advance and then proceed. Okay, so ganun pa rin, piliin pa rin natin yung license country. Okay, and then check natin yung sub box agreement, and then continue, username Boytek, and then yung password niya is copy lang natin and then paste lang natin. Ayan, okay, so ito na po yung dashboard ng ating pangatlong antenna. Bali ito yung ikalawang station. Okay, so yung unang gagawin natin, punta tayo sa network, and then palitan lang natin yung IP niya. So dapat pa lang yung IP niya is 103. Okay, so copy lang natin and then 103. Okay, so yung gateway IP niya, okay, copy lang natin, then is then IPv6 dapat naka-disable lang. Okay, then change, hintayin lang natin matapos yung applying changes, then balik tayo sa network, palitan natin yung IP. Okay, so 50 and then 50 and then 103. okay lang natin. Okay, ayan, apply lang, then proceed. Okay, yung password, copy lang natin yung password. Parang may mali po tayo sa IP, naka 1 siya dito eh, so dapat 103 yung IP niya. Okay, so nagkamali ako ng configuration. So 103 yung IP address, and then yung gateway IP niya is 50. Okay, so change natin ulit. Ayan, hintayin lang natin matapos. Okay, click natin advance and then proceed. Make sure po na yung IP na ilalagay nyo, make sure po na tama po, kasi pag nagkamali po kayo, magtataka po kayo na walang internet yung connection dun sa antenna.
Okay, hindi tatagos yung internet pag mali po yung IP address na ilalagay nyo, kasi magko-conflict po yung IP. Okay, so okay na dito yung network, and then punta tayo sa wireless. Okay, so since naka multi-point po ito, so ito yung pangalawang station natin or receiver natin, antenna. So yung channel width lang is O2. Okay, so dapat naka-disable na po yung access point at saka yung P2P mode. Okay, and then sa SSID scan lang natin, and then hanapin natin yung Voitech access point dito mga ka-Voitech. So nakikita niyo po, dapat po dito hindi po natin maklik yung lock to EP. So yung gagawin lang natin is manual po natin siya ilalagay doon sa SSID. So copy paste lang natin yung kanyang SSID, and then at saka yung kanyang MAC address. Okay, copy lang natin, tapos paste lang natin dito yung kanyang MAC address, and then yung kanyang SSID. Okay, so hindi kasi siya malak doon sa scan, so dapat i-manual po natin siya. Okay, and then yung password niya, wireless password. Okay, so paste lang natin, ayan, and then yung advance ganun pa rin, max yung amp do, and then dito sa AirMax station priority pa lang, so kailangan naka-high ito kasi dun sa P2P mode, so wala po ito. So pag multi-point meron siya, lumalabas yung AirMax station priority, so dapat naka-high yan. Okay, and then calculate limit, kailangan natin i-off yan. Okay, so save change, hintayin lang natin mga ka-Voitech na matapos yung applying changes. Okay, configure successfully applied. Okay, so yung last step natin, punta tayo dito sa system, and then palitan lang natin yung device name. So, yung pangalawang nag-a-apply sa akin si Nelson. Okay, and then yung time zone palitan lang natin, and then ganun pa rin, disable pa rin natin yung updates. Okay, save change lang. Ayan, so punta na tayo sa dashboard. Okay, so hindi pa siya nagli-link, so kailangan natin maghintay na mag-link yung ating dalawang antenna, yung access point. So ayan, connected na po silang dalawa. So nakita niyo po mga ka-Voitech, so nagli-link na po yung ating access point at saka yung ating station, yung pangalawang station natin. Okay, so ngayon po mga ka-Voitech, try natin mag-access dun sa ating access point antenna. Okay, so ayan, so login po tayo, and then copy lang natin yung password, and then paste lang natin. Okay, so ito na po yung access point natin, ito yung ating station. So nakikita niyo po mga ka-Voitech, ayan, so nakita niyo po, dalawa yung connected sa ating Jinto antenna, yung access point natin, si Roland at saka si Nelson. Okay, so ganyan lang po yung setup natin mga ka-Voitech dun sa ating multi-point. Okay, ganun lang po siya kasimple. Okay, so ayan po mga ka-Voitech, yun lang po yung ating tutorials ngayon, at sana may natutunan kayo. At huwag nyo naman kalimutan na mag-like at mag-subscribe sa aking YouTube channel para lagi kayong updated sa mga bagong videos na i-upload ko. Maraming salamat at magandang araw.